Ito ang babaeng nararapat sa akin, hindi ang isang utusang nagkukunwaring asawa. Ang mga salitang yon, mula sa mismong labi ni Jabari ay tila yelong idinampi sa nag-iinit pang balat ni Maya. 8 oras niyang binantayan ang apoy sa kusina, matyagang hinahalo ang sarsa ng kare-kare na paborito ng kanyang asawa. May mga mahapding paltos pa ang kanyang mga daliri mula sa tumalsik na mainit na mantika, at suot niya ang isang simpleng puting bestida na sarili niyang tahi. Umaasa siya na sa mahalagang gabing ito ng Pasko, makikita ng pamilya Rivera ang kanyang tapat na pagmamahal. Ngunit ang lahat ng kanyang pawis at pag-asa ay naging isang malupit na biro sa iisang iglap. Sa ilalim ng nagniningning na aranya ng malawak na hapagkainan, nakaupo si Doña Maria. Bahagyang tinakpan ng matandang donya ang kanyang ilong gamit ang isang panyong bordado. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa pandidiri habang pinagmamasdan ang manugang. Amoy bagoong at bawang ang buong bahay. Maya, hindi mo ba alam na may mga importanteng bisita tayo tonight? You smell like a wet market, for heaven's sake. Nilunok ni Maya ang pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Hinaplos niya ang laylayan ng kanyang puting bestida. Pinipilit na panatilihin ang isang magalang na ngiti. Nais lamang niyang maging maayos ang lahat para kay Jabari. Nais lamang niyang maramdaman nitong may umuuwi siyang pamilya. Ngunit nang bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan, hindi nag-iisa ang kanyang asawa. Pumasok si Jabari na ang isang kamay ay mahigpit na nakapulupot sa manipis na baywang ni Vanessa. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang napuno ng matapang at mamahaling pabango mula sa Pransya. Isang amoy na mabilis pumatay sa simpleng halimuyak ng lutong bahay na pinaghirapan ni Maya. Nakasuot si Vanessa ng isang kumikinang na pulang kasuotan. Ang mukha nito ay nag-aanyaya ng paghanga at pagmamalaki. Humakbang si Jabari palapit sa gitna ng hapag. Sa halip na batiin ang kanyang asawa, kinuha niya ang isang kopita na puno ng pinakamahal na red wine mula sa mesa. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal, tanging matinding pagkasuklam lamang habang nakatitig sa puting bestida ni Maya. Initaas ni Jabari ang kopita. Walang anumang babala. Itinagilid niya ito ng tuluyan. Ang malamig at madilim na likido ay gumapang mula sa itaas ng ulo ni Maya, dumaloy sa kanyang noo, at bumaba sa kanyang mga pisngi. Ang mamahaling alak ay mabilis na kumalat sa hibla ng kanyang malinis na puting bestida, lumilikha ng isang malaking mantsa na tila sariwang dugo. Ang lamig ng alak ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit ang tunay na sumunog sa kanyang pagkatao ay ang pamamahiya sa harap ng lahat. Hindi sumigaw si Maya. Walang anumang pagtutol na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naganap ay isang matinding pamamanhid na tila pumilipit sa kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagduwal sa katotohanang nasa harapan niya. Ang bawat patak ng alak na nahuhulog mula sa dulo ng kanyang buhok patungo sa malamig na sahig na marmol ay nagdadala ng bigat ng kanyang nawasak na dignidad. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang basahan na pwedeng tapakan at basain upang patunayan ang kapangyarihan ng iba. Ang tanong na ito ay paulit-ulit na sumusugat sa kanyang isipan. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang magwala at itulak ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan. Ngunit nanatili siyang nakatayo, tuwid at nagpipigil ng hininga. Sa dulo ng kanyang paningin, sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng pasilyo, nakita niya ang isang maliit na anino. Ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Rico ay nakatingin. Ang mga inosenteng mata ng bata ay puno ng pagkalito at takot. Para kay Rico, pinatay ni Maya ang lahat ng luhang nagbabadyang tumulo. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Kailangan niyang maging matapang. Hindi niya hahayaang makita ng kanyang anak na tuluyang dinurog ng pamilyang ito ang kanyang pagkatao. Mula sa tabi ni Jabari, dahan-dahang humakbang palapit si Vanessa. May isang matamis, ngunit nakalalasong na ngiti sa mga labi ng dalaga.
Kumuha ito ng isang piraso ng telang seda mula sa kanyang bag at marahang pinunasan ang mantsa ng alak sa pisngi ni Maya. Ang bawat pagdampi ng kamay ni Vanessa ay parang isang matalim na patalim na hinihiwa ang natitirang piraso ng pagpapahalaga sa sarili ni Maya. Lumapit palalo si Vanessa, sapat lamang upang ang kanyang mabangong hininga ay tumama sa tainga ni Maya. Kawawa ka naman, Maya. You tried so hard to be the perfect wife, pero hanggang kusina ka lang talaga. Don't worry, ako na ang bahala sa asawa mo. At sa lahat ng pilit mong inaangkin, ang bawat kuskos ng basahan sa malamig na sahig na marmol ay tila isang ritual ng pagtanggap sa sariling kabiguan. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang buong mansyon ng mga Rivera ay nababalot na ng katahimikan, si Maya ay nanatiling nakaluhod. Pinagmamasdan niya ang maputlang mantsa ng alak na ayaw mabura, isang bakas, ng kahihiyang iniwan ni Jabari sa kanyang pagkatao. Ang tubig sa timba ay naging kulay kalawang na at ang kanyang mga kamay ay kulubot na dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig na may kahalong matapang na sabon. Walang katulong ang inutusan ni Doña Maria na tumulong sa kanya. Sa halip, ang matandang Doña ay naglakad sa pasilyo. Ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang tsinelas ay nagpapahiwatig ng awtoridad na hindi matitibag. Huminto ang matanda sa tapat ng silid kainan at pinanood ang naghihirap na manugang. Maya, pumasok ka sa opisina ko pagkatapos mo riyan. We need to talk about the family's future. Nang pumasok si Maya sa silid ni Doña Maria, agad siyang sinalubong ng amoy ng lumang kahoy at alkampor, isang amoy na sumasagisag sa konserbatibong kapangyarihan ng pamilya Rivera. Ngunit sa ilalim ng amoy na yon, may nanatiling matapang na halimuyak ng mamahaling pabango na ginamit ni Vanessa kanina. Tila isang multo ang kalaguyo ng kanyang asawa na nananatili sa bawat sulok ng bahay na ito. Inilapag ni Doña Maria ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Maya. Alam mo kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa pamilyang ito, Maya. Noong wala ka pang pangalan sa industriya ng fashion, kami ang nag-angat sa iyo. Now, Jabari needs your help. Ang creative fund na pinamamahalaan mo, kailangan itong ilipat sa kontrol ng pamilya. It's for Rico's future as well. Naramdaman ni Maya ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Ang pondong yon ay bunga ng kanyang puyat, pagod, at bawat patak ng pawis sa kanyang mga disenyo. Iyon lamang ang tanging bagay na tunay niyang pag-aari. But Mommy, ako ang nagpalago ng pondong iyon. I built that from scratch for Rico. Mahinang sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagtutol. Don't be selfish, Maya. You're part of the Rivera family. Ang pag-aari mo ay pag-aari rin namin. Huwag mong hayaang masira ang image natin dahil lang sa katigasan ng ulo mo. At huwag mong kalimutan, we can take Rico away from you if we prove that you're not capable of managing the family's interests. Ang pagbabanta sa kanyang anak ay tila isang kidlat na gumising sa nananahimik na lakas sa loob ni Maya. Tumango siya ng bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dokumentong nasa mesa. Hindi siya sumagot dahil alam niyang ang bawat salita ay gagamitin laban sa kanya. Pagbalik niya sa kanilang silid, wala si Jahabari. Marahil ay nasa piling na ito ng kanyang bagong katuwaan. Sa gitna ng kadiliman, kinuha ni Maya ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng nightstand. Ang liwanag ng screen ay pansamantalang nagbigay ng kulay sa kanyang malungkot na mukha. Isang mensahe mula kay Lucia, ang kanyang matalik na kaibigan, ang bumungad sa kanya. Maya, I checked the transaction history. Jabari has been withdrawing millions from your shared accounts for the past 3 months. At ang lahat ng yon ay napunta sa isang boutique firm na pag-aari ng pamilya ni Vanessa. Gising na. BFF. Nilalimas na nila ang lahat sa'yo. Ang bawat salita ni Lucia ay tila isang sampal
na mas masakit pa sa alak na ibinuhos sa kanya kanina. Ang kanyang asawa ay hindi lamang siya ipinagpalit sa ibang babae, kundi unti-unti rin nitong ninanakaw ang kanyang kinabukasan at ang para sa kanilang anak. Lumapit si Maya sa closet ni Jabari upang ayusin ang mga gamit nito, isang gawi na ginagawa niya gabi-gabi bilang isang masunuring asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kamay ay hindi na naghahanap ng dumi, kundi ng katotohanan. Habang nililinis niya ang isang luma at mamahaling suitcase na madalas gamitin ni Jabari sa mga business trips, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay sa ilalim ng lining ng maleta. Dahan-dahang hinawi ni Maya ang tela. Doon, nakatago ang isang maliit at makintab na susi ng isang vault na hindi niya kailanman nakita. Ang susi ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang init ng puot at determinasyon ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang susing ito ba ang magbubukas ng pinto patungo sa kanyang kalayaan? O ito ang magpapatunay na ang buhay na kanyang binuo sa loob ng 10 taon ay isa lamang malaking kasinungalingan? Ang bawat hakbang ni Maya sa makintab na pasilyo ng Rivera Creative Studio ay hindi na nagdadala ng dating kapayapaan. Ang gusaling ito, na binuo niya mula sa mga pangarap at puyat, ay tila naging isang banyagang kuta na unti-unting sumasakal sa kanya. Ang mga empleyadong dati ay bumabati sa kanya nang may buong paggalang ay tila umiiwas ngayon ng tingin. Ang kanilang mga bulong ay naglalaho sa hangin sa tuwing siya ay dadaan. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang sariling opisina, isang pamilyar ngunit nakasusulasok na halimuyak ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Vanessa sa kanyang upuan. Ang mga paa ay magkakrus habang prenteng humihigop ng tsa mula sa paboritong tasa ni Maya. Good morning, Maya. I hope you don't mind. Jabari appointed me as the new strategic consultant starting today. Sabi niya, masyado ka na raw stressed lately, so I'm here to lighten your load. Wika ni Vanessa nang may matamis na ngiti na hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. Hindi kumibo si Maya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag, sapat upang mamuti ang kanyang mga kuko. Sa halip na sumagot, naglakad siya patungo sa gilid ng mesa upang magtimpla ng kape. Ang usok na nagmumula sa mainit na tubig ay dahan-dahang dumaan sa kanyang mukha, isang panandaliang tabing upang itago ang naglalagablab na galit sa kanyang kalooban. Ramdam niya ang init ng baso sa kanyang palad, isang paalala na siya ay buhay pa at may kakayahan pang lumaban. Mula sa kanyang kinalalagyan, pinanood ni Maya kung paano tawagin ni Vanessa ang kanyang mga pangunahing designer. Ang mga tao na itinuring ni Maya na pamilya ay tila nahulog sa bitag ng karisma ng dalaga. Namamahagi si Vanessa ng mga mamahaling regalo at nangangako ng mga promosyong alam ni Maya na hindi kailanman mangyayari. Ang bawat tawa ni Vanessa ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa puso ni Maya, lalo na't nakikita niyang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila binubura ng isang estranghera sa loob lamang ng isang umaga. Sa kabila ng ingay at tensyon, nanatiling kalmado si Maya. Umupo siya sa isang maliit na mesa sa sulok at binuksan ang kanyang laptop. Ang bahagyang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Habang abala si Vanessa sa pagpapakitang gilas, dahan-dahang isinaksak ni Maya ang isang maliit na storage drive sa kanyang computer. Ang marahang paggalaw ng cursor sa screen ay nagpapahiwatig ng simula ng kanyang sariling operasyon. Isa-isa niyang kinokopya ang mga lihim na transaksyon at mga email na nagpapatunay sa sabuatan ni Jabari at ng pamilya Morales. Ang bawat file na naililipat ay isang hakbang patungo sa katotohanan. Sa bawat segundo ng paghihintay, naramdaman ni Maya ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang likuran. Alam niyang kapag nahuli siya rito, mawawalan siya ng pagkakataong makabangon muli. Ngunit ang alaala ng alak na ibinuhos sa kanya
At ang mukha ng kanyang anak na si Rico ang nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na determinasyon. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay biglang nagambala nang maramdaman ni Maya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Rico ang lumabas sa screen. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi tumatawag ang kanyang anak sa oras ng klase maliban na lamang kung may seryosong nangyari. Dali-daling sinagot ni Maya ang tawag. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. "Hello, Rico? Baby, why are you calling?" Ang boses ng bata sa kabilang linya ay basag at puno ng takot. Ang bawat salita nito ay tila isang saksak sa puso ni Maya. "Mommy, si Lola Maria po. Nandito siya sa school. Sinasama niya po ako. Sabi niya, aalis daw po kami at hindi na muna babalik sa house. Mommy, natatakot po ako. Ayaw ko pong sumama sa kanya." Ang init ng kape na hawak ni Maya ay tila naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig na nagmula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Napalingon siya kay Vanessa na sa sandaling iyon ay nakatingin din sa kanya nang may mapang-uyam na ngiti na tila alam na alam ang bawat detalyeng nangyayari sa labas ng gusaling iyon. Naramdaman ni Maya ang paghinto ng kanyang mundo. Ang dokumentong kinokopya niya ay nasa kalahati pa lamang, ngunit ang kanyang anak ay nasa bingit ng panganib na mawalay sa kanya. Ang bawat segundo ay naging isang malupit na pagpili sa pagitan ng kanyang hinaharap at ng buhay ng pinakamahalagang tao sa kanya. "Rico, makinig ka kay Mommy. Huwag kang lalabas ng school gate, okay?" Bulong ni Maya habang ang kanyang buong katawan ay nagsisimulang manginig sa matinding takot at nagngangalit na panibagong galit. Ang bawat pintig ng puso ni Maya ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng isang napakalapit na sakuna. Sa gitna ng kanyang opisina, tila huminto ang pag-inog ng mundo habang nakatingin siya sa progress bar ng kanyang computer. 68% pa lamang ang natatapos sa pagkopya ng mga dokumento, ngunit ang boses ng kanyang anak na si Rico ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, puno ng pait at takot. Mabilis niyang hinugot ang storage drive mula sa computer nang hindi na hinihintay ang pagtatapos nito. Ang bawat segundo ay tila isang gintong butil na nahuhulog sa kanyang mga kamay. Nilagpasan niya si Vanessa na nanatiling nakaupo nang may mapang-uyam na ngiti. Ang bawat hakbang ni Maya sa pasilyo ay puno ng nagngangalit na determinasyon. Hindi na niya alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Ang init ng sikat ng araw sa labas ng gusali ay tila humahapdi sa kanyang balat habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang sasakyan patungo sa paaralan ni Rico. Ang mga kalsada ng Maynila ay tila naging isang malaking labirinto ng mga sasakyang hindi gumagalaw, at ang bawat hudyat ng trapiko ay nagpapataas sa kanyang tensyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga kasukasuan ay namumuti na sa tindi ng kapit. Pagdating sa harap ng gate ng paaralan, agad na bumungad sa kanya ang itim at makintab na sasakyan ni Doña Maria. Nakatayo ang matandang Donya sa tabi ng pintuan ng sasakyan, suot ang isang malapad na sombrero at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapagkunwaring pag-aalala. Sa tabi nito, ang maliit na si Rico ay pilit na hinihila ang kanyang braso palayo. Ang kanyang mga pisngi ay basa ng luha. "Mommy!" Ang sigaw ni Rico ay naghatid ng isang matinding saksak sa puso ni Maya. Mabilis na bumaba si Maya at lumapit. Ang kanyang katawan ay tila isang kalasag na humarang sa pagitan ng kanyang anak at ng matandang Donya. "Mommy, anong ibig sabihin nito? Bakit niyo kinukuha ang anak ko nang walang pahintulot ko?" Tumingin si Doña Maria sa kanya nang may malamig na pagtutuya. "Maya, look at yourself. You're working too much. Hindi mo na nababantayan ng maayos ang bata. We decided it's best for Rico na sa mansyon muna siya tumira.
We can provide him with everything he needs, things that a struggling career woman like you might overlook. This is kidnapping, Mommy. Rico is my son. Hindi niyo siya pwedeng dalhin kahit saan nang wala ang pirma ko. Ang boses ni Maya ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang bawat salita ay tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Oh, please, huwag kang gumawa ng eksena rito sa school. You know the Rivera name. We can settle this quietly, or we can settle this in a way na hinding-hindi mo magugustuhan. Sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang kaluskos ng tuyong dahon na puno ng panganib. Sa gitna ng tensyon, isang matikas na babae ang lumakad palapit sa kanila. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay nagbibigay ng isang ritmong puno ng kumpiyansa. Si Lucia Santiago iyon, ang kanyang matalik na kaibigan at abogado. Suot ang isang seryosong muka na tila nakahanda sa anumang laban. Actually, Doña Maria, ang pagkuha sa isang bata mula sa kanyang legal guardian nang walang pahintulot ay isang seryosong krimen sa ilalim ng ating batas. Wika ni Lucia habang inilalabas ang kanyang business card. I am Maya's legal counsel, at kung hindi niyo bibitawan ang bata ngayon din, I will be forced to call the authorities and file a formal complaint right here, in front of all these parents. Ang mukha ni Doña Maria ay tila naging isang piraso ng papel sa kaputlaan. Hindi siya sanay na may humaharap sa kanya ng ganito kadirekta. Sa isang huling matalim na tingin kay Maya, binitawan niya ang braso ni Rico at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang marahang pag-andar ng itim na sasakyan ay tila isang pag-atras ng isang kaaway na naghahanda para sa mas malaking digmaan. Agad na lumuhod si Maya at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Naramdaman niya ang maliit na katawan ni Rico na nanginginig sa loob ng kanyang mga bisig. Ang maliliit na kamay ng bata ay mahigpit na bumaon sa kanyang damit. Tila natatakot na kapag bumitaw ito ay mawawala muli ang kanyang ina. I'm here, baby. Mommy is here. No one is going to take you away from me. Bulong ni Maya. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pinayagan na niyang dumaloy. Basang-basa ang balikat ng kanyang anak. Nang makauwi na sila sa kanilang maliit ngunit payapang tahanan, matapos mapatulog si Rico, naupo si Maya sa tabi ni Lucia. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng liwanag mula sa cellphone ni Lucia. Maya, kailangan mong tingnan ito. Seryosong sabi ni Lucia habang ipinapakita ang isang file na kararating lang sa kanyang email. I managed to get the deep dive bank statements of Jabari's offshore accounts. Hindi lang basta milyon ang nawawala, Maya. Halos kalahati ng kabuuang asset ng creative fund mo ay nailipat na sa isang account sa Singapore na nakapangalan kay Vanessa Morales. But there's something worse. Pinagmasdan ni Maya ang mga numero sa screen. Ang bawat zero ay tila isang hibla ng lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Ano yun, Lucia? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ang petsa ng huling malaking transfer. Turo ni Lucia sa screen. It happened on the very same night ng Christmas party. Habang binubuhusan ka ng alak ni Jabari sa harap ng pamilya niya, pinipirmahan niya ang paglipat ng lahat ng pinaghirapan mo sa pangalan ng babaeng iyon. Ang pakiramdam ng panlalamig ay muling gumapang sa buong pagkatao ni Maya. Hindi lamang puso niya ang winasak nila, balak nilang iwanan siyang pulubi habang sila ay nagpapakasasa sa kanyang pinaghirapan. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isang bagong damdamin na sumibol, isang malamig at matalas na determinasyon, hinding-hindi na maglalaho. Ganito ba ang gusto niyo? Ang tanong ni Maya sa kanyang sarili, habang nakatingin sa kadiliman sa labas ng bintana. Kung gayon, ibibigay ko sa inyo ang laban na hinding-hindi nyo malilimutan. Ang bugso ng init mula sa nagbabagang horno ay tila humahagupit sa namumulang mukha ni Maya, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg. Sa loob ng malawak na kusina ng mansyon, siya ay muling naging isang anino na nagsisilbi para sa karangalan ng pamilyang Rivera.
kaarawan ni Doña Maria, at sa kabila ng lahat ng nangyari, pinilit siya ng matanda na magsuot ng maskara ng isang masunuring manugang sa harap ng kanilang mga piling panauhin. Sa kabilang dako ng dingding, mula sa malawak na bulwagan, ay umaabot ang marahang pagtama ng mga basong kristal at ang matatalim na halakhak ng mga panauhin na tila mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Maya. Ang bawat putaheng inihahanda niya ay puno ng pait, isang sining na niluto sa gitna ng pagluluksa para sa kanyang sariling dignidad. Nang pumasok siya sa bulwagan upang ilatag ang huling putahe, tila tumigil ang pag-inog ng mundo ni Maya. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, nakatayo si Vanessa, suot ang isang itim na bestida na lalong nagpalitaw sa kinang ng isang bagay na pamilyar sa mga mata ni Maya. Isang kwintas ng mga puting perlas na maingat na nakapulupot sa leeg ng dalaga. Iyon ang kwintas na pinag-ipunan ni Maya sa loob ng 2 taon bilang regalo sa ika-50 kaarawan ni Doña Maria. Bawat butil ng perlas na yon ay sumasagisag sa kanyang pagtatangka na tanggapin siya ng matanda. At ngayon, ang mga perlas na yon ay dinudungisan ng balat ng babaeng sumira sa kanyang tahanan. "Mommy, isn't that the necklace I gave you 2 years ago?" Mahinang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkabigla at matinding pagkapahiya. Tumingin si Doña Maria sa kanya ng may malamig na pagtutuya, habang marahang hinahaplos ang kanyang baso ng champagne. "Oh, this? I gave it to Vanessa. Mas bagay sa kanya, Maya. It looks too cheap on me anyway. At sa kanya, mukhang nagkaroon ng tunay na halaga ang mga butil na yan." Ngumiti si Vanessa, isang nangiting puno ng tagumpay, habang hinahawakan ang pendant ng kwintas. "Don't be so sensitive, Maya. It's just jewelry." Sabi nga ni Jabari, gifts should be worn by those who know how to carry them. Naramdaman ni Maya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Ang hiya na nararamdaman niya sa harap ng mga kaibigan ng pamilya Rivera ay tila isang mabigat na pasanin na nais niyang ikamatay sa sandaling iyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang matandang Ginoo, si Don Alejandro, isa sa mga pinakamatandang kasosyo sa Creative Fund, ang lumapit sa kanya. "Hija, ang tunay na ningning ay hindi nanggagaling sa perlas, kundi sa taong nagbigay nito ng may tapat na puso." Bulong ng matanda habang dahan-dahang iniaabot ang isang maliit na puting card sa palad ni Maya. "Keep this. Kapag handa ka na, tawagan mo ako. Hindi lahat ng tao rito ay bulag sa katotohanan." Bago pa makasagot si Maya, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Jabari sa kanyang braso. Ang amoy ng alak sa hininga ng kanyang asawa ay sapat na upang magdulot ng pagduwal sa kanya. "Stop talking to the guests, Maya. Bumalik ka sa loob. You're making everyone uncomfortable with that long face." Bulyaw ni Jabari sa isang mahinang tono na puno ng banta. Lumipas ang mga oras na tila isang habang buhay na pagpapahirap. Nang magmadaling umalis ang huling panauhin at mabalot ng katahimikan ang mansyon, hindi pa rin natapos ang pagdurusa ni Maya. Pinasok siya ni Jabari sa kanilang silid. Ang mukha nito ay mapula sa kalasingan at galit. Inihagis ni Jabari ang isang folder sa ibabaw ng kama. Ang tunay na pakay ng gabi ay sa wakas ay inilabas na. "Pirmahan mo ito, Maya. Ngayon din." Tiningnan ni Maya ang dokumento. Ito ang formal na paglilipat ng lahat ng kanyang natitirang co-fund sa Creative Fund patungo sa pangalan ni Jabari. Ang bawat letra sa papel ay tila mga anay na nagnanais na ubusin ang huling proteksyon na mayroon siya para sa kanyang sarili at kay Rico. "Hindi ko pipirmahan yan, Jabari. Iyon na lang ang natitira sa akin." Matigas na sabi ni Maya, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Mabilis na lumapit si Jabari. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahawakan niya ng mas mahigpit ang magkabilang balikat ni Maya, sapat upang mag-iwan ng mga pasa sa kanyang maputing balat.
Huwag mong subukan ang pasensya ko. If you want to stay in this house, if you want to keep seeing Rico every morning, pipirmahan mo ito. O gusto mo bang bukas na bukas din ay ipakaladkad kita palabas ng mansyong ito na walang kahit isang kusing? Ang lamig ng hangin mula sa aircon ay tila naging yelo na bumalot sa puso ni Maya. Tinitigan niya ang dokumento, pagkatapos ay ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili, na ngayon ay naging isang halimaw na handang lamunin siya ng buo. Ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa ay tila isang sandata na nakaturo sa kanyang leeg. Pipirmahan ba niya ang dokumentong magtatapos sa lahat o susubukan niyang gamitin ang huling pagkakataong hawak niya? Ang hangin sa loob ng silid ay tila bumigat, para bang unti-unting sumisikip sa bawat paghinga ni Maya. Ang papel na nakalapag sa ibabaw ng kama ay parang may sariling bigat, tahimik ngunit may dalang banta sa kanyang kinabukasan. Tinitigan ni Maya ang kanyang asawa, ang lalaking minsang nangakong magiging sandigan niya. Ngunit ngayon, tila isa na lamang siyang estranghero sa harap niya. Ngunit ngayon, ay siya mismong humahawak ng kutsilyo sa kanyang leeg. "You're crazy, Jabari! Bakit mo ginagawa ito sa amin?" Ang pondong iyon ay para sa edukasyon ni Rico, para sa seguridad niya. Ang boses ni Maya ay basag, puno ng pait, na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Humakbang palapit si Jabari. Ang bawat pagdapo ng kanyang mga paa sa sahig ay nagbibigay ng isang ritmong puno ng banta. Hinawakan niya ang panga ni Maya nang may diin na nagdulot ng pananakit sa mga kasukasuan ng babae. Ang amoy ng alak na humahalo sa kanyang matapang na cologne ay lalong nagpabigat sa nararamdamang pagduwal ni Maya. "Don't act like a hero, Maya. You're just a designer. Without the Rivera name, your creative fund is nothing but a pile of sketches. Pirmahan mo ito, o hinding-hindi mo na makikita si Rico. I have the best lawyers, at sisiguraduhin kong lalabas kang isang irresponsableng ina sa korte. Do you want that?" Ang bawat salita ni Jabari ay tila isang hagupit ng latigo sa likuran ni Maya. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri, ang panginginig ng kanyang mga tuhod na tila anumang sandali ay bibigay. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, sa gitna ng kadiliman ng kanyang takot, isang kislap ng talino ang biglang nag-alab. Naalala niya ang turo ng kanyang ama. Ang isang sugatang hayop ay mas mapanganib kapag natuto itong manahimik. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang balikat. Hinayaan niyang dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi, hindi bilang tanda ng pagkatalo, kundi bilang isang maskara. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa gitna ng paghikbi. "Fine. If that's what you want. Huwag mo lang ilalayo sa akin ang anak ko. Please, Jabari. He's all I have." Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang kaluskos ng tuyong dahon, puno ng pagkukunwaring pagsuko. Isang mapanuyang tawa ang lumabas sa mga labi ni Jabari. Binitawan niya ang panga ni Maya at inabot ang ballpen. Ang bahagyang tunog ng pagpindot sa dulo ng ballpen ay tila isang huling hatol sa katahimikan ng silid. Mabilis na lumagda si Maya, ang kanyang kamay ay tila nanginginig habang ang itim na tinta ay gumuguhit sa papel. Ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon na sa susunod na hakbang. Nang lumabas si Jabari ng silid ng may dalang tagumpay, naiwan si Maya sa gitna ng kalat. Ang mga piraso ng nabasag na frame ng kanilang larawan sa kasal ay nakakalat sa sahig. Ang mga bubog ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Lumuhod si Maya at isa-isang pinulot ang mga piraso ng salamin. Ang bawat sugat sa kanyang mga daliri ay hindi niya alintana. Tumayo siya at lumapit sa cabinet ni Rico. Kinuha niya ang paboritong asul na teddy bear ng bata. Sa loob ng tahi ng laruan, maingat niyang isiningit ang isang maliit na recording device na dati niyang ginagamit sa mga fashion show para sa mga memo. Pinindot niya ang switch. Ang liit ng liwanag nito ay nagbigay ng isang maputlang kulay sa kanyang mukha.
Hinding-hindi mo na ako muling maloloko, Jabari. Ang bawat banta mo, ang bawat kasinungalingan niyo ni Doña Maria ay magiging balako laban sa inyo. Bulong ni Maya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay tuyo na at puno ng isang malamig na apoy. Bumalik siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang cellphone. Isang bagong mensahe ang pumasok. Ang liwanag nito ay tumama sa kanyang madilim na silid. Isang larawan mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Sa larawan, makikita si Vanessa na nakahiga sa gitna ng kanilang kama sa mansyon noong gabing wala siya. Yakap ang isang mamahaling unan na si Maya mismo ang nagdisenyo. Sa ilalim ng larawan ay may maikling mensahe na tila isang huling lason na ibinuhos sa kanyang sugat. What's yours is now mine, Maya, including the air he breathes. Naramdaman ni Maya ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang nakatutulig na katotohanan. Ang bawat hibla ng kanyang pagmamahal ay tuluyan ng naging abo. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang sariling refleksyon ay tila isang estranghera, isang babaeng wala nang natitirang luha, tanging isang matalas na plano na handang gumiba sa lahat ng nagtangkang yumurak sa kanya. Ganito na ba ang dulo ng 10 taon ng aking buhay? O ito na ang simula ng inyong pagbagsak? Ang bawat patak ng itim at matapang na kape sa lalamunan ni Maya ay nag-iiwan ng isang mapait na lasa. Isang pamilyar na hapdi na tila gumigising sa bawat natutulog niyang selula. Sa loob ng opisina ni Lucia, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa naglalakihang mga monitor ng computer, ang oras ay tila hindi na mahalaga. 3 na ng madaling araw, ngunit ang lamig na nagmumula sa aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aalab na determinasyon sa dibdib ng dalawang babae. Pinanood ni Maya ang pagdaloy ng mga numero sa screen. Ang bawat transaksyon, ang bawat lihim na paglilipat ng pondo na ginawa ni Jabari patungo sa mga account ni Vanessa ay tila mga bakas ng dugo sa isang crime scene. Maya, tingnan mo ito ng maigi. Bulong ni Lucia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga kumikislap na codes sa monitor. Vanessa is not just a mistress. She's a parasite feeding on both sides. Look at these offshore transfers. She's been siphoning the Rivera funds, not for her future with Jabari, but into a shell company controlled by their biggest rival, the Alcacid Group. Naramdaman ni Maya ang isang kakaibang kilabot na gumapang sa kanyang batok. Hindi lamang siya ang pinagtataksilan. Ang buong pamilya Rivera ay kasalukuyang hinuhulog ni Vanessa sa isang malalim na hukay habang sila ay abala sa pagpapahirap sa kanya. Ang trotreo o ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang babaeng piniling ipalit ni Jabari sa kanya ay ang siya ring kukuha ng lahat mula rito. I can't believe it. Jabari is so blinded by his ego na hindi niya nakikita na sinusunog na ni Vanessa ang sarili niyang bahay. Wika ni Maya, ang kanyang boses ay malamig at walang kahit anong bakas ng awa. He's too busy playing the king. He didn't realize he invited a Trojan horse into his bedroom, sagot ni Lucia habang inilalabas ang isang makapal na folder. I have everything here, Maya. Evidence of financial fraud, money laundering, and corporate espionage. This is your ace. This is how we bury them. Inabot ni Maya ang isang fountain pen. Ang bigat ng panulat sa kanyang daliri ay tila sumasagisag sa bigat ng 10 taong pagtitiis. Nang idampi niya ang dulo nito sa papel upang pirmahan ang divorce papers at ang formal na demanda, naramdaman niya ang isang marahang panginginig sa kanyang kamay. Hindi yun panginginig ng takot, kundi ang pagpapakawala ng lahat ng luhang hindi niya nailabas noong gabing buhusan siya ng alak. Ang bawat kurit ng tinta sa papel ay tila isang hakbang palayo sa impyernong kinasadlakan niya. Sa bawat lagda, muling nabubuo ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao.
What's the next move, Maya? Ready ka na ba? Tanong ni Lucia. Ang kanyang boses ay puno ng suporta. Tumayo si Maya at lumapit sa bintana ng opisina. Mula sa itaas ng gusali, tanaw niya ang unti-unting pagbubasag ng liwanag sa langit ng Maynila. Ang gabi ay matatapos na at kasabay nito ang kanyang pananahimik bilang biktima. I want them to feel secure, Lucia. I want them to think na nanalo na sila. Sabi ni Maya habang pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Invite them. Sabihin mo kay Jabari at sa mami niya na handa na akong makipag-settle quietly. I'll give them everything they want. O iyon ang akala nila. Kinuha ni Maya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng isang mensahe. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang bawat titik na kanyang isinusulat ay tila isang maingat na inilatag na bitag. We will have a family dinner, Lucia. Sa mismong lugar kung saan nila ako sinubukang durugin. I want to see their faces kapag napagtanto nilang ang upuang tinitirhan nila ay wala na palang mga paa. Huminga si Maya ng malalim, nilalas sa panglamig ng madaling araw na humahalo sa amoy ng kanyang kape. Ang laban ay hindi na tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa katarungan para sa kanya at para kay Rico. Doña Maria, Jabari, Vanessa, bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng asul na liwanag ng mga monitor. Maghanda kayo dahil ang huling putaheng ihahain ko sa inyo ay ang katotohanang hinding-hindi niyo malulunok. Ang hangin sa loob ng pribadong silid ng marangyang restaurant ay tila may kasamang maliliit na karayom ng yelo na tumutusok sa balat. Sa kabila ng mabangong usok na nagmumula sa mga putaheng nakahain, ang atmosfera ay nababalot ng isang uri ng tensyon na nakabibingi. Nakaupo si Maya sa dulo ng mahabang mesa, suot ang isang simpleng itim na ternong nagpatingkad sa kanyang maputla ngunit determinadong mukha. Sa kanyang harapan, ang mga Rivera ay tila mga haring nakaupo sa kanilang trono, kampante sa akalang sila ang nagmamay-ari ng gabi. I'm glad you finally came to your senses, Maya. Panimula ni Doña Maria habang marahang iniikot ang kanyang kape. Ang pakikipag-ayos ng tahimik ang pinakamatalinong desisyon na ginawa mo. After all, you're still the mother of my grandson. That's right, Maya. Dugtong ni Jabari. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-aping kumpiyansa habang hinahawakan ng kamay ni Vanessa sa ibabaw ng mesa. Huwag na nating pahabain pa ito. Pirmahan mo na ang mga huling waiver and we can all move on. You can even keep a small percentage of the royalties as a gesture of my kindness. Ngumiti si Vanessa. Isang ngiting tila isang maninila na naghihintay sa kanyang huling-huli. Smart choice, Maya. Stress is not good for your skin anyway. Nanatiling tahimik si Maya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang baso ng tubig at uminom. Ang bawat paglunok niya ay tila isang paghahanda para sa isang bagyo. Pagkatapos, marahan niyang inilapag ang isang makapal at kulay kape na sobre sa gitna ng hapag. Ang pagdapo ng sobre sa ibabaw ng puting mantel ay tila isang huling hatol na bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi ako naparito para sumuko, Jabari. Simula ni Maya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim na tila isang bagong hasang patalim. Naparito ako para maghatid ng isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at isang babaeng akala nyo ay kakampi nyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Jabari. Anong drama ba ito, Maya? Just sign the papers. Alam mo ba, Mami? Baling ni Maya kay Doña Maria, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng aranya. Ang kwintas na suot ni Vanessa ngayon, ang mga perlas na ibinigay niyo sa kanya. Nakakalungkot isipin na isasanla na niya iyan bukas, kasama ang lahat ng perang ninakaw niya mula sa creative fund niyo. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang talsik ng asido sa mukha ni Vanessa. Ang dalaga ay biglang naging balisa.
Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang maglaro sa kanyang kwintas. What are you talking about? You're delusional. Sigaw ni Vanessa, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi niya naitago. Ipinakita sa akin ng mga kaibigan ko sa Alcacid Group ang lahat. Vanessa. Patuloy ni Maya habang binubuksan ng sobre at inilalabas ang mga kopya ng bank transfers at mga lihim na kontrata. Jabari, habang inaakala mong ninanakawan mo ako para ibigay sa kanya, ninanakawan ka na rin niya para ibigay sa pinakamalaking kalaban ng kumpanya niyo. She's not just your mistress, she's a corporate spy. Ang kulay sa mukha ni Jabari ay tila naglaho, napalitan ng isang nakakatakot na kaputlaan. Inagaw niya ang mga papel mula sa mesa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat linya ng dokumento. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay tila isang sampal na gumigising sa kanyang katangahan. Vanessa, is this true? Ang boses ni Jabari ay tila isang galing sa ilalim ng lupa, puno ng nagngangalit na galit at kawalan ng paniniwala. No, Jabari, sinisiraan niya lang ako. Fake news iyan. Pagtatanggol ni Vanessa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap ng pintuang matatakasan. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Doña Maria na hawak ang kanyang tasa ng tsa ay nagsimulang manginig ng matindi. Ang mainit na likido ay dahan-dahang tumapon, lumilikha ng isang madilim na mantsa sa kanyang mamahaling bestidang luwa. Ang mantsang yon ay tila isang simbolo ng pagkadungis ng karangalan na labis niyang pinoprotektahan. You low-life gold digger! Ang sigaw ni Doña Maria ay tila isang kaluskos ng nagagalit na apoy habang nakatitig kay Vanessa. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi ni Maya. Tumayo siya ng buong katuwiran. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay puno ng tagumpay. Ang pintuan ng VIP room ay dahan-dahang bumukas at ang pagpasok ng 4 na lalaking suot, ang formal na uniforme ng awtoridad, ay naghatid ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng silid. Ang kanilang mga hakbang ay may dalang bigat ng katarungan. Mr. Jabari Rivera at Miss Vanessa Morales, wika ng isa sa mga opisyal habang inilalabas ang isang dokumentong may selyo ng korte. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa dahil sa kasong qualified theft, financial fraud, at corporate espionage batay sa mga ebidensyang isinumite ni Miss Maya Rivera. Amiga. Ang bawat salita ng opisyal ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ni Jabari at Vanessa. Naramdaman ni Maya ang isang matinding ginhawa na dahan-dahang lumulukob sa kanyang puso. Pinanood niya kung paano ang mga kamay ni Jabari at Vanessa ay napilitang sumuko sa malamig na bakal ng posas. Ang pag-alis ng bawat piraso ng kanilang dignidad ay tila isang matamis na awit sa pandinig ni Maya. Bago pa man sila tuluyang mailabas sa silid, lumapit si Maya kay Jabari. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya ng 10 taon, ngunit ang tanging nakita niya ay isang estrangherang walang kwenta. The wine you poured on me that night, it didn't just stain my dress, Jabari. Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. It washed away every single reason I had to stay. Thank you for showing me who you really are. Naiwan si Doña Maria sa loob ng silid, nag-iisa sa gitna ng mga putahing wala ng lasa, habang ang anino ng kanyang pamilya ay tuluyan ng naglaho sa dilim ng gabi. Maya stepped out into the night air, feeling the cool breeze on her face, the first breath of a woman who was finally, truly free. Ang kadiliman ng gabi sa labas ng restaurant ay binasag ng matatalim na liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag. Tila mga puting kidlat na paulit-ulit na bumubulag sa paningin ni Jabari habang siya ay inilalabas ng mga awtoridad. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng kanyang mamahaling Amerikana upang itago ang ningning ng malamig na bakal. Ang ingay ng mga tanong na sabay-sabay na ibinabato sa kanya ay tila isang malakas na agos ng tubig
Napilit siyang nilulunod sa gitna ng kalsada. Sa likod niya, si Vanessa ay hindi na nagawang panatilihin ang kanyang mapagmalaking anyo. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakapusod ay gulo-gulo na ngayon, at ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na takot. Ang bawat hakbang niya patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis ay tila isang paglakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang kwintas na perlas na kanyang ipinagmalaki kanina ay tila naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanyang leeg. Mula sa malayo, pinanood ni Maya ang lahat. Nakatayo siya sa tabi ng isang poste ng ilaw. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa semento. Naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang dibdib, isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat sigaw ni Jabari na tumatawag sa kanyang pangalan ay tila isang dayuhan na tunog na hindi naabot ng kanyang pandinig. Maya, please tell them it's a mistake. You can't do this to me. Think of the family name. Think of Rico. Ang boses ni Jabari ay basag, puno ng desperation, na hinaluan ng huling pagtatangka na gamitin ang kanilang anak bilang panangga. Huminga si Maya ng malalim, nilalasap ang hanging gabi na wala nang kasamang amoy ng alak o ng mapangaping pabango. Lumapit siya ng bahagya, sapat lamang upang makita ni Jabari ang liwanag sa kanyang mga mata, ang liwanag na hindi na muling matatabunan ng takot. I am thinking of Rico, Jabari. I am saving him from a father who thinks money can buy loyalty and a family that thinks prestige is more important than truth. Ang apelidong Rivera na pilit mong pinoprotektahan ay ikaw rin ang dumungis. Mahinahong sagot ni Maya. Ang bawat salita ay tila isang malambot na unan na pumatay sa huling pag-asa ni Jabari. Habang isinasara ang pinto ng sasakyan ng pulis, ang huling nakita ni Jabari ay ang kanyang asawa, ang babaeng inakala niyang mananatiling sunod-sunuran habang buhay, na tumalikod ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng restaurant, naiwan si Doña Maria na nakaupo pa rin sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kasukasuan ay maputing-maputi na sa tindi ng kapit. Ang mantsa ng tsaa sa kanyang damit ay natuyo na, nag-iiwan ng isang pangit na bakas na tila isang mapa ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga panauhin sa kabilang mga mesa ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin na dati ay siya ang nagbibigay sa iba. Mommy, do you need help? Isang waiter ang lumapit ng may pag-aalinlangan, ngunit hindi ito tiningnan ng matanda. Naramdaman ni Doña Maria ang bigat ng bawat taon ng kanyang buhay na biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang mansyon na dati ay puno ng kapangyarihan ay tila naging isang malaking libingan na lamang na ngayon. Ang lahat ng kanyang binuong pader ng dignidad ay gumuho sa isang gabi, at ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na siya ay mag-isa. Naglakad si Maya patungo sa sasakyan ni Lucia. Nang maupo siya sa loob, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ang pagpapakawala ng lahat ng tensyon na iniimbak niya sa loob ng maraming buwan. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila nagpapasalamat sa wakas ng laban. It's over, Maya. They're gone, sabi ni Lucia habang marahang hinahawakan ang kamay ng kaibigan. The court hearing for the assets and custody starts next week. We have the upper hand. Thank you, Lucia, if it weren't for you. Hindi na natapos ni Maya ang kanyang sasabihin dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Don't thank me. You did this. Ikaw ang tumayo. Ikaw ang lumaban. I was just your witness. Muling sagot ni Lucia nang may kasamang matamis ng ngiti. Pinaandar ni Lucia ang sasakyan at dahan-dahan silang lumayo mula sa kaguluhan habang tinitingnan ni Maya ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na nagdadaan sa bintana. Naramdaman niya ang isang mainit na luha na sa wakas ay pinayagan na niyang dumaloy.
Isang luha para sa batang Maya na naniwala sa maling pag-ibig at isang nangiti para sa babaeng Maya na ngayon ay muling isinisilang. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na apartment kung saan pansamantalang nananatili si Rico kasama ang isang mapagkakatiwalaang yaya. Pagpasok ni Maya sa silid, nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, yakap ang asul na teddy bear na may itinatagong katotohanan. Umupo si Maya sa gilid ng kama at hinaplos ang malambot na buhok ng bata. "We are safe now, Rico. No more secrets, no more hiding," bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng isang pangakong hinding-hindi niya babaliin. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Sa sandaling sagutin niya ito, tanging mabibigat na hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya bago ang isang boses na puno ng pait at pagsisisi ay nagsalita. "Maya, please, don't let them take everything. Kahit si Rico lang, Maya, hayaan mo akong makita siya bago ako mawala ng tuluyan." Ang boses ni Jabari mula sa kulungan ay tila isang multo na pilit humahabol sa kanya. Napatingin si Maya sa kanyang anak at sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay hindi na nakaramdam ng galit, kundi ng isang malalim na pagod. Papayagan ba niyang muling makapasok ang dilim sa kanilang buhay o tuluyan na niyang isasara ang pinto sa nakaraang nagnanais na lamunin ang kanyang kasalukuyan? Ang bawat sulok ng bulwagan ng korte ay nababalot ng amoy ng lumang papel at matapang na wax sa sahig. Isang atmosperang puno ng seryosong awtoridad na tila sumasakal sa hininga ng mga naroon. Nakaupo si Maya sa tabi ni Lucia, ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kuta na hindi matitibag ng anumang bagyo. Suot niya ang isang puting blusa na may mataas na kwelyo, isang simbolo ng kanyang bagong simula at kalinisan ng hangarin. Sa kabilang panig, nakaupo si Jabari. Wala na ang kintab ng kanyang dating pagkatao. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila mga uling na nawalan na ng ningning. Ang bawat pagkilos niya ay nililimitahan ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Isang tunog ng pagkakagapos na tila isang malupit na paalala ng kanyang kinasadlakan. Tumayo si Lucia. Ang kanyang boses ay naging isang matalas na espada na humihiwa sa bawat kasinungalingang binuo ng kampo ni Jabari. "Your Honor, the evidence presented is irrefutable. Ang bawat piraso ng dokumento, ang bawat lihim na transaksyon, at ang bawat salitang naitala sa loob ng tahanang dapat sana ay naging kuta ng pagmamahal, ay nagpapatunay ng sistematikong pang-aabuso at pagnanakaw sa aking kliyente." Ang marahas na pagtama ng kahoy na gavel ng hukom sa ibabaw ng mesa ay naghatid ng isang tunog na nagpatahimik sa buong silid, na tila isang huling hatol na nagmumula sa kaitaasan. Ang bawat tao sa loob ng silid ay nagpipigil ng hininga habang binabasa ang desisyon. Based on the overwhelming evidence of financial fraud and the proven records of domestic emotional abuse, this court grants the petition for legal separation and full custody of the minor, Rico Rivera, to the mother, Maya Rivera. Furthermore, all assets illegally transferred shall be returned to the Creative Fund, and the defendant is ordered to pay for damages. Naramdaman ni Maya ang isang matinding panginginig sa kanyang mga daliri. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ang unti-unting paglalaho ng isang mabigat na pasaning binuhat niya sa loob ng 10 taon. Ang bawat salita ng hukom ay tila mga patak ng malinis na tubig na naguhugas sa mantsa ng alak na ibinuhos sa kanya noong gabing iyon. "Thank you, Your Honor," bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng isang kapayapaang hindi matutumbasan ng anumang kayamanan. Nang matapos ang sesyon, lumapit ang mga opisyal upang ilabas si Jabari. Sa isang huling pagkakataon,
Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit sa paningin ni Maya, tanging isang malalim na awa para sa lalaking piniling sunugin ang sariling tahanan para sa isang panandaliang kinang. Maya, please, huwag mong gawin ito. Mapapatawad mo pa ako, di ba? For Rico's sake, let's talk. Pagsusumamo ni Jabari, ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. I did this for Rico's sake. Jabari, mahinahong sagot ni Maya habang inaayos ang kanyang mga gamit. Kailangan niyang lumaki sa isang mundong may katarungan, hindi sa isang bahay na puno ng panlilinlang. Your time with us is over. Lumabas si Maya sa gusali ng korte. Sinalubong siya ng sariwang hangin at ang init ng sikat ng araw na tila yumayakap sa kanyang pagkatao. Sa malayo, nakita niya si Rico na tumatakbo patungo sa kanya. Ang maliliit na bisig nito ay nakabukas ng malawak. Binuhat ni Maya ang kanyang anak. Ang amoy ng sanggol at shampoo ni Rico ay naging sapat na gamot sa lahat ng kanyang sugat. Mommy, are we going home now? Tanong ni Rico habang isinisiksik ang kanyang muka sa leeg ng kanyang ina. Yes, baby. We are going home. At sa pagkakataong ito, wala nang kailangang matakot. Sagot ni Maya nang may kasamang matamis ng ngiti. Gayunpaman, habang papasok sila sa sasakyan, isang balita mula kay Lucia ang nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Isang mensahe ang dumating tungkol kay Vanessa. Ang dalaga ay nahuli sa paliparan, ngunit may isang bagong detalye na lumitaw na hindi nila inaasahan. Isang lihim na dokumentong nag-uugnay sa pamilya Morales sa isang mas malaking sindikato na matagal nang nagmamanman sa pamilya Rivera. Napatingin si Maya sa kanyang anak at isang tanong ang muling sumagi sa kanyang isipan. Ang pagkapanalo ba niya sa korte ay ang tunay na katapusan o isa lamang itong pagbubukas ng isang mas malaking sikretong maaaring maglagay muli sa kanila sa panganib? Ang alabok ay dahan-dahang namumuo sa mga sulok ng maliit at madilim na silid na iyon. Isang masikip na espasyong amoy amag at luma ng pagsisisi. Wala na ang malalawak na bintanang natatanaw ang lungsod. Wala na ang amoy ng mamahaling kape at leather na upuan. Si Jabari ay nakaupo sa gilid ng isang manipis na kutsyon. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod habang ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa kanyang gulugulong buhok. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 pagkakamali. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang tahimik na silid ng isang ospital para sa mga matatanda, si Doña Maria ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga nagniningning na brilyante ay nanginginig na ngayon habang nakahawak sa isang baso ng tubig. Ang katahimikan sa paligid niya ay tila isang malupit na sumbat. Ang lahat ng kanyang binuong pader ng dangal ay tuluyan ng gumuho at ang tanging naiwan ay ang alaala ng isang manugang na itinaboy niya na ngayon ay siya palang tanging naging tapat sa kanya. Nurse, dumating ba siya? Ang anak ko? Ang apo ko? Mahinang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang malabong bulong ng hanging dumaan sa tuyong dahon. Ang tanging tugon ay ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto ng nurse na nagdadala ng balitang walang sino mang dumating upang bisitahin siya. Ang hiya na pilit niyang iniwasan noong una ay naging isang permanenteng anino na yumayakap sa kanyang pagkatao sa gitna ng kanyang pag-iisa. Samantala, sa isang maliwanag na opisina, sa itaas ng isang makabagong gusali, nakatayo si Maya sa harap ng isang malawak na bintana. Suot niya ang isang eleganteng kulay asul na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod na nagpapakita ng kanyang matatag na mukha. Ang bawat detalye ng kanyang anyo ay nagpapahiwatig ng isang babaeng hindi lamang nakabangon, kundi muling isinilang mula sa abo ng kanyang nakaraan. Inilapag ni Lucia ang isang kopya ng pahayagan sa ibabaw ng mesa ni Maya. Ang pamagat sa unang pahina ay tungkol sa pagkakasentensya kay Vanessa Morales para sa mga kasong luwadaw at paniniktik
sa kumpanya. Ang larawan ni Vanessa na nakasuot ng uniforme ng bilanggo habang nakatungo at pilit itinatago ang kanyang muka ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. The Rivera legacy is officially over, Maya. Or at least, the one they built on lies. Wika ni Lucia habang marahang iniikot ang kanyang kape. Jabari is living in a boarding house sa outskirts of the city. He's trying to find a job. Pero sa bawat kumpanyang pinupuntahan niya ang bahay niya, ang pangalan niya ay tila isang sumpa. Huminga si Maya ng malalim. Naramdaman niya ang isang banayad na kurot sa kanyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pagod. Naalala niya ang gabi ng Pasko, ang lamig ng alak sa kanyang balat, at ang pakiramdam ng pagiging walang halaga. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin, ang nakita niya ay isang kuta na matatag at puno ng pag-asa. I don't hate him anymore, Lucia. Ang galit ay isang enerhiyang hindi ko na kayang sayangin para sa kanila. Mahinahong sagot ni Maya. Gusto ko lang na matuto silang mabuhay sa katotohanang sila mismo ang lumikha. Naglakad si Maya patungo sa elevator. Habang bumababa siya, ang bawat palapag ay tila isang hakbang palapit sa kanyang bagong buhay. Paglabas niya sa lobby, sinalubong siya ng isang malaking billboard sa tapat ng kalsada. Doon, nakalarawan ang kanyang mukha bilang bagong CEO ng Rivera Santiago Creative Holdings, isang kumpanyang binuo niya kasama si Lucia. Sa ilalim ng billboard, isang lalaking may kupas na jacket at nakayukong ulo ang mabilis na naglalakad sa ilalim ng ulan. Huminto ang lalaki at panandali ang tumingin sa itaas. Si Jabari iyon. Ang bawat patak ng ulan na bumabasa sa kanyang muka ay tila mga luhang hindi niya nailabas noong siya ay nasa rurok pa ng kanyang kapangyarihan. Nakita niya ang mukha ni Maya, nagniningning, malaya at abot langit. Naramdaman ni Jabari ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang uri ng pagsisisi na huli na upang lunasan. Ang bawat paghakbang ni Jabari sa mga puddles ng tubig ulan ay nagpalsik ng putik sa kanyang luma at kupas na pantalon. Siya ngayon ang naging anino sa mundong dati ay pinagharian niya. Sumakay si Maya sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Rico. Ang bata ay masayang ipinapakita ang kanyang bagong guhit, isang larawan ng dalawang tao na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Mommy, look, it's us, we are finally home, di ba? Masayang sabi ni Rico. Niyakap ni Maya ang kanyang anak. Ang init ng maliit na katawan nito ay tila isang banal na lunas na tumatapos sa lahat ng kanyang dusa. Ngunit sa sandaling iyon, isang tawag mula sa ospital ni Doña Maria ang muling nagpatigil sa kanyang mundo. Ang matanda ay humihiling ng isang huling pagkakataon na makita ang kanyang apo bago tuluyang mawala ang kanyang malay. Tumingin si Maya sa kawalan, sa gitna ng kanyang tagumpay at ng kanyang kalayaan. Ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay kung ang tunay na paghilom ay nangangailangan ba ng huling pagbisita sa mga taong sumira sa kanya o sapat na ang iwanan sila sa katahimikan ng kanilang sariling karma. Ang sinag ng bagong umaga ay dahan-dahang gumagapang sa malinis na salamin ng gusaling matatag na nakatayo sa gitna ng lungsod. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng sampagita ay humahalo sa malinis na hangin, isang amoy na nagbibigay ng panibagong buhay at pag-asa. Sa harap ng gusali, isang malaking karatula ang nagniningning, ang Maya Sanctuary, isang tahanan at sentro para sa mga kababaihan at batang nagnanais mahanap ang kanilang sariling lakas. Nakatayo si Maya sa harap ng salamin sa loob ng kanyang bagong opisina. Nakasuot siya ng isang marilag na puting terno, ngunit sa pagkakataong ito, ang tela ay hindi gawa sa takot o pagtitipid, kundi sa tagumpay at pagkilala sa sariling halaga. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas, ng puyat o lungkot.
Tanging ang liwanag ng isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na landas ang makikita sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kulay rosas na laso na nakasabit sa pintuan ng sentro. Naalala niya ang bawat paltos sa kanyang kamay, ang bawat patak ng alak na dimaloy sa kanyang mukha, at ang bawat gabing iniyakan niya sa dilim. Ang lahat ng yon ay naging mga pataba sa lupang kanyang tinamnan upang sumibol ang isang mas matatag na Maya Rivera. Sa labas, ang kumpol ng mga tao ay naghihintay. Naroon ang mga mamamahayag, ang kanyang mga empleyado, at ang mga kababaihang dati ay nawalan din ng pag-asa, ngunit ngayon ay nakatingin sa kanya bilang isang tanglaw. Lumapit si Lucia sa kanya. Ang mga mata nito ay nagniningning sa katuwaan. "You look amazing, Maya. Ang layo na nang narating mo mula sa gabing iyon sa mansyon." Bulong ni Lucia habang inaayos ang buhok ng kaibigan. "I realized na hindi pala kailangan ng ibang tao para buuin ako, Lucia. I was always whole. I just forgot how to see it." Tugon ni Maya nang may kasamang matamis at payapang nangiti. Lumabas si Maya sa harap ng entablado. Ang marahang pagdapo ng hangin sa kanyang mukha ay tila isang pagbati mula sa tadhana. Nang hawakan niya ang gunting, ang matalim na talim nito ay dahan-dahang humati sa laso, isang simbolikong pagputol sa lahat ng tanikala ng kanyang nakaraan. This center is for every woman who was told she wasn't enough. For every mother who thought she had to endure the pain for the sake of a broken family. Panimula ni Maya ang kanyang boses ay malinaw at umaabot sa kaibuturan ng puso ng mga nakikinig. Ang ating halaga ay hindi nakadepende sa apelyidong dala natin o sa dami ng alak na ibinuhos sa ating pagkatao. It is defined by how we stand up after everything has been taken away. Mula sa kumpol ng mga tao, lumabas ang isang maliit na figura. Si Rico, suot ang kanyang pinakamagandang polo, ay tumakbo patungo sa kanyang ina. Dala niya ang isang malaking bouquet ng mga makukulay na bulaklak. Ang kislap ng paghanga sa mga mata ng bata ay ang pinakamalaking parangal na natanggap ni Maya sa buong buhay niya. "Mommy, you're the strongest person in the world. I love you po." Masayang sabi ni Rico habang mahigpit na yumayakap sa baywang ng kanyang ina. Binuhat ni Maya ang kanyang anak at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding init na lumulukob sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat sugat ay tuluyan ng naghilom. Ang bawat pait ay naging tamis ng kalayaan. Tumingala si Maya sa asul na langit. Malayo na siya sa mansyon ng mga Rivera, malayo na sa mga banta ni Jabari at sa mapang-aping tingin ni Doña Maria. Ang mundong nasa harap niya ngayon ay malawak, maliwanag, at puno ng mga posibilidad. Habang ang araw ay unti-unting umaakyat sa rurok nito, naramdaman ni Maya ang isang malalim na kapayapaan. Hindi na siya ang biktima ng isang malupit na kwento. Siya na ngayon ang manunulat ng sarili niyang kabanata. Isang kabanata kung saan ang bida ay hindi kailangang iligtas ng sinuman dahil natutunan na niyang maging sarili niyang bayani. Napatingin si Maya sa abot-tanaw kung saan ang liwanag at dagat ay nagtatagpo. Isang huling tanong ang sumagi sa kanyang isipan habang ninanamnam ang tamis ng tagumpay. Matapos ang lahat ng unos, sapat na ba ang katahimikang ito upang burahin ang huling bakas ng sakit o mayroon pa kayang bahagi ng kanyang puso na naghihintay sa isang bagong uri ng pag-ibig na hindi na muling mananakit? Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng putik sa dalampasigan. Sa isang maliit ngunit eleganteng bahay na nakaharap sa asul na dagat ng Batangas, ang bawat umaga ay nagsisimula sa halimuyak ng sariwang kape at ang maalat na simoy ng hangin na humahalik sa mga puting kurtina ng beranda. Nakatayo si Maya sa tapat ng kanyang painting easel. Ang kanyang mga daliri ay may bahid ng kulay asul at lila. Malayo na siya sa ingay ng kalsada, malayo sa mapang-aping tingin ng mga taong dati ay tinitingala niya. Ang katahimikan sa paligid niya ay hindi na nakabibingi. Ito ay naging isang kaibigan na nagbibigay ng puwang
para sa kanyang mga bagong pangarap. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang brush. Tinitigan niya ang kanyang kanang kamay, ang bahagi ng kanyang daliri, kung saan dati ay nakasuot ang isang mabigat na gintong singsing ay wala na ngayong marka. Ang balat doon ay makinis na. Tila ba hinding-hindi nito naranasan ang bigat ng isang pangakong nauwi sa panlilinlang. Mommy, look at the shell I found. It's so shiny, parang yung sa necklace mo. Sigaw ni Rico habang tumatakbo mula sa pampang. Ang kanyang maliliit na paa ay nag-iiwan ng mga bakas sa basang buhangin. Ngumiti si Maya at lumuhod upang yakapin ang kanyang anak. Ang tawa ni Rico ay tila isang banal na musika na nagpapatunay na ang bawat sakripisyo ay may katumbas na ligaya. It's beautiful, Rico. Parang ikaw, matatag at nagniningning. Sa loob ng bahay nakita niya si Lucia na abala sa pagbabasa ng mga bagong ulat. Iniabot ni Lucia ang isang tablet kay Maya nang may makahulugang tingin. Maya, the Rivera Mansion was officially sold yesterday to a developer. Gagawin daw itong museum or gallery. At si Jabari, balita ko, he's working as a clerk sa isang maliit na probinsya. He's living a quiet, miserable life, exactly what he deserves, wika ni Lucia. Ang boses ay wala ng pait, tanging katotohanan na lamang. Hayaan na natin sila, Lucia. Ang kanilang anino ay wala ng puwang sa liwanag natin ngayon. Mahinahong sagot ni Maya. Sa huling sandali ng dapit hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw at nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan, kinuha ni Maya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang drawer. Sa loob nito ay ang lumang puting bestida na may mantsa ng alak. Ang huling alaala ng kanyang pinakamasakit na gabi. Ngunit sa halip na itago, dahan-dahan niya itong iniladlad sa hangin. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Napagtanto ni Maya na ang mantsang yon ay hindi dumi, kundi isang medalya ng kanyang pakikidigma. Kung hindi dahil sa alak na yon, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya sa isang gintong hawla. Tiningnan ni Maya ang malawak na dagat. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaang hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung paano siya minahal ng mga isang lalaki, kundi sa kung paano niya natutunang mahalin ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Nilalasap ang bawat hininga ng kalayaan. Sa wakas, ang kwento niya ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang bagong umaga na hinding-hindi na muling magdidilim. Ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi sa apoy na piniling panatilihin ng isang babae sa loob ng kanyang sariling puso. At sa pusong yon, wala nang mantsa, wala nang pait. Tanging ang tamis na lamang ng pagiging malaya